Dalay ko ng Ginoo sa oportunidad na usap na kita makapatalingog siyang pulong as we continue listening sa mensahe sa Ginoo mahitungod sa atong theme, hungering and thirsting after God, tawag kinig spiritual appetite. Niagi atong na sinati ang usa ka tawo sa Biblia unsa siya ka uhaw o nagatinguha gyud sa Ginoo sa kinabuhi ni Zacchaeus. Ninintak na dalon ko kamo sa kinabuhi ni Haring David. Isa siya gayud sa modelo sa kini nga prinsipyo sa kinabuhi nga desiring and thirsting after God. Makuha nato siyang kinabuhi karon kini nga mga prinsipyo. Father's Day man maapil na pod ang makuhaan nato lesson sa iyang pagkaamahan usab. Uluhan kini nga mensahe, following hard after God, kay mao gid ni ang kinabuhi ni David kung imo siyang i-describe nga siya gyud nagagutom, nagapangita gayud, so passionate of seeking God always. Ug makita nimo sa Biblia, ang Psalm ang pinakadaghan kaayo og chapters. Most of them kang David na. Ug daghan gid siya gisulat ana kanang hungering and thirsting after God. Mo nang nining chapter 63 na dinhi ang nga nakita gid nimo ang iyang hungry heart nga nagatinguha gayud sa Ginoo. Makita pud nato sa Biblia nga siya ang tawo nga gitawag nga a man after God's own heart. Murang hintak na tanaw na to dinhi unsa gyud ang makuha nato sa kinabuhi ni David nga mag-demonstrate ini nga principle, hungering, thirsting after God. Una tanaw na to ang realidad, no, the reality of thirst. Unsa kini ka realidad sa kinabuhi ni David. Sa Psalm 63, ang background niini si David naa karon sa wilderness. Naa siya sa kamingawan kay na-exile tungod kay ang iyang anak kay si Absalom nagkudita, no, nagrebilde, daghay gipang impluwensya nga mga sundalo, mao nang si David exile tuwa sa wilderness. Niya ginagukod siya, ginatinguha nga patyon, mao na ang sitwasyon nini nga salmo kung asa si David niya nahigayuna. Realidad yun ang thirst sa kinabuhi ni David. Sa kinabuhi niya, nagalong gid siya. O kini nga longing, nagapadayag ini nga metaphor sa Psalm 42:1. For the director of music, a maskil of sons of Korah, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Diha ang kanang hulagway metaphor nga sama sa kanang deer nga nagauhaw gyud og tubig. Ibaw kaning deer basta uhawon. Grabe gyud kaayo nga gihulagway diha pod sa verse 1 sa atong text nga, when he was in the desert of Judah, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. Grabe ang iyahang pagpangita. Munang realidad yun nga thirst sa kinabuhi ni David ni nantak naa. Tungod kay makita nimo sa iyang kinabuhi nga the reality that God is the desire of his heart. Realidad yun na nga ang desire ni David ang Ginoo gayon. Munang makita nimo diha nga seek earnestly. My soul thirsts for you. My body longs. No? Seek, thirst, and long. Gilain-lain pagsulti diha. The same ra. Siya gayud nagapangita pag maayo sa Ginoo. Para kang David, God is better than life itself. Diyan na nahihigayon na ang iyang desire. Nga wala gilain nga makapuno kaniya o makasatisfy sa iya ni higayuna. Sama sa kanang deer nga tubig yun ang gipangita. Yan ang taknaa. Nakita niya nga without water, ang deer, patay gyud. Maupod si David without God, patay gyud siya. Wa gilain maka-fill in niya na higayuna sa iyang kinabuhi, gawas ang Ginoo lamang gayud. Inom tag soft drinks. Bisag unsa nga drinks nga kadang ahawon ta, dili magita matagbaw mangita gyud tubig. Usahay gani kining tamis, musamot na noon kag ka uhaw. Mao na kang David walay maka-fill in niya na bisag unsa nga butang sa kinabuhi. Wala. Ang Ginoo ra gyud para kaniya. Kaya ang ubang butang partially lang makasatisfy. Pero makasamot noon sa iyang kahawang, sa iyang gibati. Mo nang diha ka na to makita nga mao gina ang gusto ni David dili siya atong ubang butang. Diha na to makita nga nganong ang tao magboring migid sa ilang life. Mahimong mabored atong maobserbahan nga magsip-sip tag mga pasyon, no? Mangita gyud lain na pod, no? Tagbo naman ko aning akong trabaho, ngita na pod laing trabaho. Bored na pod. Mo resign nako nya taud-taud. Nindot naman pod di trabaho, no?
ingana gyud na siya kay dili gyud na sa tinud makahatag. Mag-increase lang noon ang atong thirst. Mao nang ang kang David, para kaniya ang desire niya is God alone. God is all, no? Para kaniya, God is all I need. Ang Ginoo ra gyud akong gikinahanglan. Sa kinabuhi ni David, he was a king, siya hari, siya dato, popular ruler, yet he wanted one thing. Isa ra gyud yang gipangita pag maayo, to be with God. Ingana ka seryoso, no? Ug ingana usab ang atong pagtan-aw sa tong kaugalingon. Ingana pagita ka seryoso nga mangita og Ginoo sama sa deer nga nagauhaw gyud. When we go to church, I really seeking that kind of prinsipyo yung ipadayong David nga hard, seeking hard after God, His presence. Tungod kay mao gyud na ang iyang desire, no other things. Realidad usab sa kinabuhi ni David, kini nga thirst tungod kay ang reality that God is the delight of his soul. Ang Ginoo ra gyud ang kalipay sa iyang kalag. Sa verse 1 ukto sa atong text, ingon diha, I seek you, my soul thirst for you, earnestly I seek you. Sa King James Version kay early in the morning I seek you. Early nang gigamit, dili earnestly. Unang ang Ginoo gayod para kang David mao ang priority sa iyahang kinabuhi. Ang Ginoo gyud una diha sa pagkinabuhi matag adlaw, early, no? Sayos kabuntagon Ginoo na gipangita ni David. Ang Ginoo sab is his pleasure, maoy iyahang kalipay. Sa verse 5, ang Ginoo maoy iyahang excitement. Kung tanaw na to sa atong kinabuhi, daghay maka-excite gyud kanato nga mupump ang atong heart, ang atong blood mutaas. So excited nga di ta katulog, daghan kaayo. Labi na kining mga kita kag bagong trabaho, promotion, excited ta na. Sa sport usab mahimo kang first five sa basketball, excited kayo, or dating someone nga imo gusto, a car you always wanted, no, excited kay ta na labi nagbag-o, di ta katug usahay nga maangko na siya. Contract, no, nga makaayo sa imuhang trabaho. Weight loss goal, excited ta diha. Pero kang David, ang iyahang pleasure is to be in God's presence. Ang Ginoo gyud ang iyahang kalipay. May quotation, daog man ang Golden State, ball is life, the rest is just details. Pero sa kang David, God is life, the rest is basketball. Unang diha makita nimo ang pleasure gid ni David, ang kalipay gid niya, no? Ang Ginoo ra gyud. Obsessed siya sa Ginoo. Para kaniya ang Ginoo dili boring. Daghan gyud makon boring ang Ginoo. Mo nang ang uban nagtreat nga dili gyud mag-desire or intimacy with God. Enough na sa ilaha or tama na sa ilaha nga okay ra man ning mag-alagad ta sa Ginoo, makatuman ta sa iyahang mga pulong, magsimba ta, mag-tithes, okay na kaayo. Dili na gyud mag-seek desire after him nga so intimate nga mailhan og masinati gyud siya. Daghan gyud ang dili sila excited sa Ginoo. Ang uban mangita gyud adventure, diha sila excited. Pero kang David, God is his adventure. Adventure niya ang Ginoo. Excited siya every day sa iyahang pakiguban sa Ginoo. Para kang David every day, no, adventure with God. Daghay mga exciting things nga moabot gyud kay gilauman niya nga mao ginay mahitabo. Labi na ang iyang hope na sa Ginoo. Excited na siya nga masinati na sa mga promises sa Ginoo. Excitement yun yung journey with God. Pero daghan dili makasinati ini. Excited nga maangkon o ma-provide sa Ginoo. Diha na to makita kini mabutanga karong mga panahon na. Sa Biblia, mga character sa Bible, what made Moses excited? Daniel, Joseph. Anong excited sila? Noah, million of missionaries. Anong excited sila? Tungod kay they long for intimacy with God. God is His pleasure and God also is His passion. Passion gyud ni David ang Ginoo. Kanang passion mo ay maka-energize sa imo ba, no? Enthusiasm. Mahimo kang occupied niya na or mahimo kang obsessed. Si David obsessed gyud sa Ginoo. Ngunang kining passion, kung naa kay passion, diha nimo ibuhos imong mga effort. Mo-focus ang imong energy diha. Unya mo na imuhang ginaisip, unya mustik gyud kay ana, no? Di gyud ka mobuwag ana. Unya mo na mo drive sa imuha, no? It provides drive and give us sense of purpose and fulfillment.
O di ba? Job mo na atong sense of purpose and fulfillment. Family usahay mahimong sense of fulfillment and purpose nato, excitement. Pero kang David, it's God. Ang Ginoo gayud ang iyahang drive, makahatag kaniya drive ang iyahang passion. Ang diya siya enthusiastic nga kining passion gani makausab gyud ni sa atong pagkinabuhi, makausab sa atong panimalay, makausab sa iglesia, makausab sa atong komunidad. Mo nang enthusiasm diha gyud sa Ginoo. Para kang David, ang Ginoo gyud no ang iyaha. Diha gyud ang iyahang enthusiasm. Ang uban pursuit, money, hunting, movie, job, dress, secondary lamang. Mo nang para kang David, reality gyud ni sa iyang kinabuhi. Ug mapud ka na ang atong i-examine sa matag usa kanato nga realidad bagyud kini sa atong kinabuhi, because absence of this reality in our lives, kung wala kini delikado atong kinabuhi, we are leading to spiritual decay. Paingon kita sa spiritual decay. Kay mawa na ganining hanggiring muhinay gyud ta. Mupilit ra gyud ta diha ug wala nay experience with God and knowing God. Ikaduha, the reason for this thirst, no? Unsay reason gayud nganong si David uhaw gyud diha sa Ginoo, nga diin siya grabe gyud kay yang tinguha sa Ginoo. It's all about knowing. Mahitungod kini unsa pagkaila nimo. Nagthirst gyud sa Ginoo because of who He is. Giuhaw gyud siya sa Ginoo tungod kay unsa ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Kahibaw gyud si David ana. Kahibaw siya nga He is a personal God. Kung tanaw nato sa atong text, "O God, you are my God." It is personal. He is a person. Daghan ang dili ka eksperyensya nga nindot kay ang Ginoo tungod kay para sa ila ang Ginoo, it's not really a person. Og dili personal lang ilahang dealing with God. Ang God lain ra gyud na siya, di gyud na siya parehag tao. Di siya nagalong of intimacy. Dili siya gusto mag-involve sa atong everyday nga pagkinabuhi. Dili ang Ginoo personal. Para kang David, personal ang Ginoo. We have to set our affection, no, on Him. Mo nang dili gyud boring ang kinabuhi. Kay you have a personal God. You have a personal relationship with God. Mo nang nindot kay alagad sa Ginoo because you have a personal God. Mo nang nag-uhaw gyud siya kay relationship, pero ato para lang makaadto tag langit, that wa ta naga-desire God personally. We long for His blessing. We long for the good things no nga makuha nato sa Ginoo. And it is not personal. Mo na ang diferensya. Si David personal gyud sa iya ang Ginoo. Mo nang grabe ang iyahang service, ang iyahang love sa Ginoo. Real gayon. Kahibaw pod siya nga ang Ginoo is a praiseworthy God. Sa verse 3 to 5, "Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. My soul will be satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you." Para kang David, ang Ginoo worthy gyud nga himayaon ug daygon ug simbahon. Praiseworthy God mo nang grabe ang iyang praise diha sa verse 3 to 5. Tungod na sa love sa Ginoo. Ingon diha, "Because of your love," tungod sa of God's loving kindness. Kasi nati gyud no. Daghan ang mga dili gyud mag-desire sa Ginoo kay wa gyud nila na sinati ang grabe nga gugma sa Ginoo. Di gyud nila ma-feel no ang depth sa love sa Ginoo. Mo na kang David na sinati gyud niya na love, grabe bisan pa sa iyahang pagkasala, nasinati niya ang love sa Ginoo. Grabe gid ang iyahang hungering and thirst for God. Ang grace, ang love sa Ginoo iyang nasinati. Mo nang iyag yung himayaon ng Ginoo. Then siya pod nagkaibaw nga He is a promise-keeping God. Diya sa verse 7 ug 8 nga kung ipadayag nato ni sa lain nga text sa Psalm 46:1, siya gyapon na nagsulat ani ingon diha, "For director of music of sons of Korah according to Alamoth, a song, God is our refuge and strength, an ever-present help of trouble." Tanan no nga mga danger, difficulties, ebidensya gyud nga ang faithfulness sa Ginoo wa gid na. Mo nang si David ang iyang prayer sa pagkasala, "Cast me not away from thy presence, O Lord." Mo gid na ang iyahang tinguha, ang iyahang hangyo sa Psalm 51. Tungod kay nakita niya sa iyang kinabuhi nga taliwala sa mga kalisod gikan pa sa iyang pagpildi kang Gulayat hangtod sa iyahang pagkaking. Gikip gid siya sa Ginoo sa iya tanan mga promises sa Ginoo sa iya natuman gina. Unang nindot kaayo gyud ang kinabuhi ni David nga naga-desire gyud diya sa Ginoo, knowing that God is a promise-keeping God. Wagid siya gipalpak sa Ginoo. Not only nga ang reason because of who He is, dinhi pod makita nato nga ang reason usab
because of where he is. Kahibaw pud siya kung unsa asa siya nga sitwasyon karon. Asa si David niya nahigayuna, naa siya sa desert, naa siya sa wilderness, in a dry and weary land. He was in danger, both sa iyang friend ug sa iyang po, kay wa siya makahibalo kana alalay na ni Absalom, iyang anak, tuo niya iyang sundalo. Lisod kay ang kinabuhi ni David diha. Naa siya sa lugar nga problema gid kanato. Mo nang diha sa wilderness na sinato gid niya ang hungering and thirsting after God. Dalon kita sa Ginoo sa dry land, dry and weary land para ma-recognize nato ang atong thirst. Pero subok pa mananungon nga bisan ang daghan ang mga tawo nga naka-experience sa dry land pero gihapon naguhaw og gutom sa Ginoo. Ang mga problema sa kinabuhi, mga problems and difficulties, trials, usa ka na ka mahimong agihanan usab pamaagi sa Ginoo nga mapil nato ang thirst sa Ginoo, mapil nato ang pag-uhaw sa Ginoo. Pero daghan ang mga tao nga naa sa kalisod, naa sa balatian, ang uhaw nila nga maayo silang sakit, dili nga mangita sila Ginoo. Experienceyahan nila ang beauty, ang love, ang grace sa Ginoo. Ang ilaha mangita sa kayuhan mo nang mangita Ginoo. Si David, Ginoo gid iyang gipangita. Wala gi-mention ni David diha sa iyahang psalm nga he is asking for deliverance from Absalom. First, ang Ginoo gyud ang iyahang gipangita. Mo nang diha sa atong wilderness, diha sa atong mga problema usa ka na ka mga pamaagi. Daghay wala gid maka-realize, many souls wala maka-realize sa ilahang thirst. Dili nila ma-sense ang intensity sa ilahang thirst. Tungod kay wa sila masayo dun sa gidang ilahang need. Pareha sa kinabuhi ni Bartimaeus, ang iyang gipangita, makakita. Ang gusto sa Ginoo, makita ka kanako. Dili nga makita ka sa imong mata, maayo ka nga di nakabulag. Ingana ang sitwasyon sa kinabuhi nga usahay ang di nato makita ang Ginoo. Daghan ang wala kakita. Sama sa mga Laodicean church, sa Revelation 3:17, they claim nga nakakita sila. Revelation 3:17, you say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Naa sila sa sitwasyon sa weary and dry land, pero wala sila makasinati gihapon sa Ginoo. Tuo nila nga okay ra ang ilang kinabuhi, good, pero sa pagkatinuod, naked, poor, ingon diha sa Ginoo. They are blind. Diha sa James 2:13, nganong ang tao mabutahan gyud kini, temporary pleasure. Puno man. My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that can hold water. Lain man ang source sa ilahang thirst, katumang sa kalibutan nga mga butang, mo nang broken cisterns cannot hold water. Kalibutan ng butang, dili gina maka-fill in tinuod nga thirst sa atong kinabuhi. Diya nato makita nga sama usab kang David, dili na mao yang gipangita ang Ginoo mismo, dili kining mga butanga. So muna ang reason nga they are blind tungod kay nabutahan na daan sila sa temporary pleasure, mga butang ning kalibutana. Si David nakahibaw gid ana kay gikan man siya diha. Naa naman na siya tanan, di siya mabutahan. Ang true delight is the beauty of God. They are blind also tungod kay wa man sila mangita. Kung sila ning kamot ug pangita, wa mag sila nag-desire, wa gid sila nag-follow hard after God, not making effort. Pag kinabuhi gid ning kalibutan na daghan kay makadisturbo kanato, daghan lain nga mga butang nga muilog labi na ang atong pleasure. Mo nang following after God, maning kamot gyud sa atong kinabuhi nga to seek God with all our hearts. Grabe gid nga exercise. Bisan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, kining atong quiet time, daghay mo disturbo, daghan kay mga activities, bisan pa sa atong pagalagad sa iglesia, sa simbahan, sa atong paghimo sa buluhaton, daghay makababag yun niini. Mao nang kita makabantay niini nga they are broken cisterns. We have to dig deeper, effort gyud nga ma-feel ang presence sa Ginoo. Mo nang sa worship, daghan gyud mga feeling nimo sa imong emosyon, na kay problema, mo nang maningkamot gyud, mo nang gitawag following hard after God, pursuit of God, desiring God. It takes effort gyud, kay delikado ang kinabuhi. Daghan gyud mga ubabag niini. Then lastly, ang reward sa thirst ni David, the reward of thirst. Una nga reward nga niyang naangkon, satisfaction. Napuno gid siya, satisfied siya ingon diha sa Psalm 63:5. My soul will be satisfied as with the riches of foods, with singing
With singing my lips, my mouth will praise you. Grabing kalipay gyud, grabing satisfaction ang nasinati ni David. Ang iyahang pagka-satisfied, kalipay na usab nga mangita pa og more diha sa Ginoo. Unang sa atong kinabuhi, di lang gyud ta mo pilit nga naka-experience na ta. Daghan na tag-experience sa Ginoo, tama na to, no? Dili kay kung ikaw maka-experience sa Ginoo, mas samot pagid ka, mangita pa sa iyaha. Kay nindot gid kayo ang Ginoo. Mas samot pa ka mo engage sa mga butang nga mahigugma sa Ginoo. Kay running hard after God, you're running also after His heart. Mo nang si David, a man after God's own heart. Kung baliw na to na si David man after God's heart. Ang heart sa Ginoo pod iyang gipangita. Mo nang unsay heart sa Ginoo, mao pod na ang iyahang heart. Unsay gi-desire sa Ginoo, mao pod na ang iyahang. Unsay gi-hate sa Ginoo, mao pod na ang iyahang heart. Mo nang dako gyud kaayo kasinatian kung kita makaila sa Ginoo, kay mas mudako pa gyud ang lugar nga kita makaila sa iyaha og himong involved sa mga butang nga nasa kasing-kasing sa Ginoo. Mo nang nindot kaayo, satisfied more pa nga masinati kung kita nagalong sa Ginoo. Then joy, kalipay gyud kaayo mo nang nagpraise si David. Grabe ang iyahang praise diha. Kalipay gyud nga di matukib. Awareness sa presensya sa Ginoo, nagkaangkon sa contentment and joy. Mag-lead sa iya to intimate worship. Makita nimo ang worship ni David. Kuyaw kaayo diha. Walay tugtog, walay nag-lead. Mo nang kung maka-experience ka sa beauty sa Ginoo, ang enjoy mo tulak sa imo sa worship nga walay program bisig makinaunsa na diha, bisan pagwa matuno atong tingog sa worship, bisan pagwa ta magdungan, ang heart, ang joy permanente mo na ang nagtulak, mo na ang naghatag og kalipay diha sa worship nga diha na sentro ang kasing-kasing ni David. Mo nang na-experiencehan kini David ang tumang kalipay. Then protection, no, diha sa verse 9, those who seek my life will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. Protection ang resulta sa hungering ni David. Ingon niya, akong mga kaaway will be destroyed. Will go down to the depths of the earth. Og nilid ni sa ikaupat nga reward niya. That is confidence. Na ay pagsalig. Intimacy with God develops confidence in daily living. Munang diha sila na sa mahadlok ang protection sa Ginoo, na ang satisfaction, kisa pa may ang kadlukan, walay fear, wa na say kabalakan pa. Di na siya worried sa mga difficulties and trials. Tungod kay kanang mga butang nga opportunity for God to work para kang David. Kanang mga problema, opportunity na nga mag-work ang Ginoo para kaniya. Munang no safer place, no ingon diha, no safer place to be done in hot pursuit after God. Walay safe nga lugar gawas mo ikaw following hard after God. And lastly, last nga reward ni David, gitawag siya sa Bible nga a man after God's own heart. Ingon diha 1 Samuel 13:14, but now your kingdom will not endure. The Lord sought out a man after his own heart and appointed him leader of his people because you have not kept the Lord's command. Mo ni ingon sa Ginoo kang Saul, wa man ka nagtuman Saul, pulihan ta ka. Kita nako og a man after his own heart, gipuli mo na si David ang nagpuli. Si David nganong ingana ang iyahang gingalan sa iyaha, bisag taliwala sa iyahang sala. Una gyud nga makita nato sa karakter ni David kining butanga. Una, sa karakter ni David, absolute faith in God. Grabe ang iyahang pagsalig sa Ginoo. Grabe ang iyahang pagtuo sa Ginoo nga nagsugod pa gid sa bata pa siya hangtod na himo siyang king. Pagpildi ni kang Gulayat usana ka remarkable nga demonstration sa faith. Giant, bata, grabe kay nga kadaugan. Then ikaduha nga gikalipay sa Ginoo sa iyaha, he loved God's laws and he obeyed God's laws. Ingon diha sa Acts 13:22, after removing Saul, he made David king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Isa na nga nakahatag og point kang David nga a man after God's own heart. Because he will do everything God wants him to do. Ingana siya, mutuman gyud sa pulong sa Ginoo, unsay gisulti sa Ginoo. Unang nahigugma gyud si David sa pulong sa Ginoo. Then, he was so truly thankful. Grabe ang pagpasalamat. Ang Psalm 150 na ka mga chapters, most of them, no, kang David, puno kayo sa pagpasalamat, always praising God. No? Kinabuhi ni David, thankful, full of praise. And also, David, he was truly repentant. Usa ka kinaiya nga ikalipay sa Ginoo. Kanang Psalm 51,
grabe diha ang iyahang repentance nga diin nakita gyud sa Ginoo ang iyahang paghinulsol. Then ang iyahang love, he was truly a loving man and father, a loving father. Grabe gid ang pahigugmay ni David sa iyang pamilya. Labi na siya mga anak nga diin ang diling niya kang Absalom, nagrebilde pa sa iyaha pero unsay giingon niya diha sa 2 Samuel 18:5, ingnan niya ang iyang mga general ug iyang kan, ayaw ninyo kuan na si Absalom ha. Ay gyud ninyo patya, gentle ha, ang inyong pag-deal sa iyaha. Grabe, rebilde na gusto siya patyon pero higugma gid niya. When Amnon raped Tamar, suko si David pero wag gid niya gipanis no, iyahang anak nga nang rape pod sa iyahang anak niya. He is a weeping father. Pagkamatay ni Absalom, grabing hilak gayud. Pagkamatay siyang anak usab ang Bathsheba, grabing hilak ni David. Diyan mo makita nga David is not a perfect father pero ang iyahang love perfect gayod no alang sa iyahang pamilya. Si David ang makita nimo nga isa ka example nga sa kinabuhi sa kamahan nga na ang failure na ang success. Si David gyud ang ehemplo. Makita kini sa iyahang last will, last nga prayer niya sa iyang anak nga si Solomon. Sa 1 Kings 2:1-4 ingon diha, when the time drew near for David to die, he gave a charge to Solomon, his son. I am about to go the way of all the earth, he said. So be strong, show yourself a man, and observe what the Lord has requires. Walk in his ways, and keep his decrees and commands, his laws and requirements, as written in the law of Moses, so that you may prosper in all you do and wherever you go, and that the Lord may keep his promise to me. If your descendants watch how they live, and if they walk faithfully before me with all their heart and soul, you will never fail to have a man on the throne of Israel. Mao kini ang last nga word ni David. Una siya namatay ngadto kang Haring Solomon. Manang ining tagnaa usa kada kong challenge sa atong kinabuhi nga ang pagkinabuhi gayud pare kang David, a man after God's own heart, because siya gyud longing, hungering, thirsting, running hard, going hard after God. As deer pants for water, so my soul pants for you, O Lord. Tungod kay kung dili may magid kining delikado sa atong kinabuhi nga diin kita mahimong paingon ngadto sa spiritual decline. Kung kita mo follow sa bini nga principle, then we will experience satisfaction, joy, peace nga mao ang reward sa hungering after God. Let us pray.